Today is the day that we are going to experience the life of a province. Kaya guys, come and join me as I revisit my beloved Ilocos Sur. Nauwi nga pala ako ng Ilocos Sur. Umuwi kasi yung uncle ko to celebrate his birthday. Kaya naman on that same night, sinelebrate namin yung kanyang birthday. And sa buhay ng mga probinsyano, hindi mawawala dito yung mga pasayaw kapag ka merong pa-party. It's their way of hanging out after a stressful day. Kaya kung napapansin yung sobrang ligaya nila guys, minsan lang sa buhay nila yan gawin. Let's call it life after harvest. Kaya naman for the go ang first one sa pagsasayaw. Go! And grabe ha, inabot na to ng hating gabi. Then kinabukasan ay nag-family bonding naman kami dito sa garahe. Simpleng boodle fight lamang ito para sa aming magpapamilya. Alam niyo naman, food is life. Just an ordinary day with family. And then the next day, tinry naman namin ito empanada. Actually, hindi na kami dumayo dito sa vegan para tikman yung empanada kasi meron na nagtitinda dito sa may baryo namin. Less hassle and masarap pa yung tinda. Sino ba naman hindi matataka? May itsura pa lang, mukhang masarap na talaga. Nakakataka. Actually, I've been craving for this since bago kami dumating dito. And now, it's the right time para mag-taste test. Ito na talaga, B. Nga pala, kasama ko na dito yung mga pinsan ko na kumain. Grabe, parang na rin kami nag-bonding dito. Halos mag-iisang taon na rin kasi nung huli kami nagkakasama-sama ng ganito. Kaya naman it's a perfect time para gawin ito. And nag-enjoy naman kami dito habang nagkwekwentuhan and at the same time nilanamnam yung kasarap nung empanada. Then the following day, nanood naman kami ng motocross. Dito lang yan sa kabilang barangay namin. So dito naman mawi-witness nyo dito yung mabibilis na mga nagkakarerahang motor. Syempre dahil pabilisan, kailangan mag-unahan sila kung sino mauuna. And then also may mga number of lapses kung ilan nila beses iikutin yung track. Then syempre kung sino yung mauuna, di siya na yung winner. Matik. Grabe, nakaka-amaze din talaga kung paano sila umakit sa mga hills. Ayan. And makikita nyo talaga yung eagerness ng mga motor riders na ipanalo yung race. Interesting din sa tournament nito yung karerahan ng mga kulong-kulong. Or mas kilala yung mga sasakyan na may sidecar. Ito yung mga madalas nilang ginagamit kapag magta-transport sila ng mga bigas, palay, ganon. And very entertaining kasi napakahirap imaneho nito lalo na sa mga ganitong track na pataas, tapos rough road, ganon. Tapos malikabok. Kaya tendency na talaga yung angkas-angkas yung tutulak sa kanila para magmaneho. And grabe, kailangan pa nila dumaan dito sa hill na to. Kaya talaga karerang kung karera. Then pag uwi namin, makikita namin itong mga rice fields. Pag ganito talaga yung mga view, damang-dama mo yung pagka-probinsya. Sumunod na araw, nagkaroon naman kami ng mahabang road trip. After a few days of land travel, dito naman kami sa seaside tatambay. At ito ang Sabang sa bayan ng Cabugao. Very safe at hindi pa crowded dito. Since hindi pa naman siya ganun ka-develop, dinadevelop pa lang, kaya hindi pa nadidiscover ng mga ibang turista. Dito kasi magpapagawa ng bahay yung auntie ko. Kaya tinignan nila yung lote dito sa may malapit sa seaside. Then after nila makausap yung contractor, dito naman kami namasya sa may bandang gilid ng seaside. Marami kasi nagtitinda dito ng mga iba't ibang pagkain. Kaya dito na kami mag-food trip. As usual, hindi pa rin mawawala dito yung napakasarap na empanada. Kaya ito, mag-food trip na kami ng mga auntie ko. Tamang kwentuhan ulit habang ini-enjoy yung food. O diba, for the busog na naman ng person. And then sa last day, bumili na ako ng mga pasalubong dito sa Chongson. Then we had our lunch here sa The Farm. A very convenient place for dining, ganon. While enjoying the ambience of modern Filipino kubo. And at the same time, ang gaganda ng mga halaman. Kaya nakaka-refresh. And that's it for today's video. I-follow nyo na yung mga social media accounts ko guys. So keep you updated sa latest vlogs ko. Goodbye guys!